Naku po, ito na talagang wawasak sa mga DDS. Mga DDS ha, makinig kayo. May mensahe sa inyo ang Tatay Digong ninyo. Pakinggan ninyo. Huwag na kayong sumuway sa mensahe ng Tatay Digong ninyo. Kaya nalulungkot naman itong mga DDS. Kasi anong ginagawa ng mga DDS, di ba? Hindi umi-epek yung paninira nila kay PBBM sa gobyerno ni PBBM. Kaya ang ginawa nila, ICC naman ang binabakbak nila ngayon. ICC ang sinisira nila, sinasabi, walang jurisdiction ng ICC, kinidnap daw po ang Tatay Digong nila, etc. At kung ano-ano pang pinaggagawa nilang fake news, AI generated na patungkol sa ICC, patungkol sa mga kaso ng ICC. Posible pa na magka-apekto sa kaso ni Tatay Digong yan eh. Si Digong na-realize, syempre siya yung nasa loob di ba? Siya yung nasa loob ng kulungan Alam niya yung nangyayari sa loob at ramdam niya. Teka, mukhang tutuluyan ako ng mga tuwa. Kasi mga supporters ayaw magsitigil Magulo yung mga supporters O yan ito, coming from Digong through his daughter Sara Duterte. O yan Oy, nako po, lugmok ang mga DDS dito. Paano na naman yan? Balik na naman sila sa gobyerno ng Pilipinas. Si PBBM na naman ang babakbakan nila dahil hindi na nila pwedeng gibain itong ICC. Hindi na nila pwedeng away-awayin, gawa ng fake news itong ICC. O sige, balik kayo dito sa Pilipinas. Dito kayo magkakalat na naman. Duterte tells supporters, don't meddle in ICC case. Malinaw malinaw. Harry Roque, hindi ka abogado ni Digong. Kung ikaw ay supporter ni Digong, makinig ka sa sinasabi ng Tatay Digong mo. Do not meddle in ICC case. Ramdam siguro ni Digong. Siyempre, abogado din siya Diba? Kung sa Pilipinas, kumbaga, nakasampa na yung kaso, pending na yung kaso, huwag ka na magbigay-bigay ng mga komento dyan. Diba? Dahil baka mapahama ka pa dyan. Huwag mo na i-discuss in public yan. Dito sa Pilipinas, ganyan ang proseso natin, Malamang sa malamang, dyan sa International Criminal Court, once na nakasampa na dyan ng kaso, huwag ka na mag-ialam. Lalo na kung hindi ka abogado. Harry Roque, nangingialam ka kasi hindi ka naman abogado kung ano ng mga pinagdi-discuss mo dyan Galing mismo kay tatay niyo yan. Do not meddle in ICC case. Huwag kayong mangialam, huwag kayong mag-atribida o kung ano ba yan, huwag kayong mag-meddle, huwag kayong mag-intervene sa ICC case. DDS, narinig niyo yan. Sana naintindihan niyo yan. Kasi habang nangingialam kayo, habang nanggugulo kayo dyan sa The Hague, dyan sa the Netherlands, nahihirapan ang Tatay Digong ninyo. Siyang nakakaramdam sa loob Malamang, feel ni Digong, sige, yung mga supporters mo, wag umayos. Ito mangyayari sa'yo, mabubulok ka dito. Magpakabait kasi kayo. Diba? Control your temper. Yan ang mahirap sa mga DDS, hindi nakokontrol yung temper. Sila mismo nag-aaway-away. O ngayon, balita ko, may away-away na naman dyan patungkol sa chiching-chiching. Huwag kayo mag-aaway-away, magkampihan kayo. Diba? Kasi magkakakampi kayo. At iisang pinaglalaban ninyo, iuwi si Digong. Kailan pa yan? After 10 years? After 20 years? Huwag na kayo mangialam. Kasi ito pa, ginawa nyo pa ng fake news yung ICC judges. Kumapikon yan. May emosyon yan, kumapikon yan. Ginawa ninyo ng fake videos na kasama si FL, si First Lady Liza Marcos. Fake news yan Nako, sabihin nyo, gawa-gawa na naman ika-coffee yan. Awayin nyo rin ng One News, ang TV5, nasa balita nila yan. Rodi tells supporters don't meddle in ICC case. Recently, a swarm of false information and deep fakes on social media attempted to assail the credibility of ICC prosecutors and judges. Yan ang sinasabi natin Kasi hindi na umi-epek yung mga argumento ng mga DDS dito sa Pilipinas. Yung mga argumento nila, mga birada nila kay PBBM, kay Martin Romualdez. Napagod na lang din sila kay Martin Romualdez Tinantanan na nila si Martin Romualdez O kay PBBM, hindi rin sila umi-epek na lumabas sila ng bansa. O ICC naman ang binakbakan nila. Ginawa nila ng mga fake news, mga deep fakes. Binira nila ng binira itong ICC at itong mga judges. Ibahin ninyo yan. Iba ang Pilipinas at iba ang ICC. Diba? Parang Qatar lang yan Iba ang rally sa Pilipinas, iba ang rally sa Qatar. Naku po, ingat-ingat kayo dyan. Detained former President Rodrigo Duterte requested. Nakikiusap na ang tatay ninyo, DDS, makinig kayo. Nakikiusap si Digong. Please. Detained former President Rodrigo Duterte requested his supporters to temper their emotions. Di ba? Tatay nyo na nakikiusap temper your emotions. Kontrolin ninyo yung inyong emosyon. Huwag kayo magpadalos-dalos. Makinig naman kayo sa tatay ninyo. Nahihirapan yung tatay ninyo, nakabilanggo, 80 na, nakabilanggo pa rin. Di ba? Pakinggan ninyo para mapabilis yung kanyang paglaya. Parang sa Pilipinas lang yan, di ba? Kung ang isang bilanggo, medyo mabait, di ba? Wala mga kasalanan na nadadagdag, di ba? Most friendly sa loob ng bilangguan, mabibigyan, mapapalaya, mabibigyan ng parol, mapapaaga. Pero kung ikaw ipasaway, di ba? Mapapatagal ka tuloy dyan. Makinig kayo sa tatay ninyo. Dahil alam niya ang nangyayari, tatay ninyo yan Nasa loob yung tatay ninyo, nakabilanggo, Sabi niya, please, walang please, pero request. Ibig sabihin, pag request, please, nakikiusap, Nakikiusap siya sa kanyang mga supporters to temper their emotions and refrain from commenting on the legalities of his case. Refrain from commenting on the legalities of his case before the International Criminal Court. Naiintindihan ninyo yan, mga DDS?
refrain. Iwasan nyo raw po magkomento sa legalidad o sa legalities ng kanyang kaso dyan sa ICC. Kahit na abogado ka o hindi, iwasan mong magkomento sa legalities ng kaso niya. Sa pool si Harry Roque dyan, feeling eksperto kasi si Roque. Illegal ang pag-aresto, kidnapping ang naganap, walang warrant of arrest, etc. etc. Kinulong agad si Digong without reading the charges, etc. etc. Yan ang sinasabi ni Roque. Kala niya hindi alam, minomonitor natin yan. Roque, ikaw sinasabihan ni Digong dito, refrain from commenting on the legalities of his case before the International Criminal Court. From the very beginning, you are not part of the council of Duterte. Diba? Sabi ni Sara Duterte, hindi ka parte ng mga abogado ni Digong. The more na dapat mag-refrain ka. The more na dapat manahimik ka sa kaso ni Digong kasi pinapahamak mo lang siya. Si Roque pa lang yan ha. Marami pa mga supporters si Digong na nag-aala abogado. Makinig kayo sa tatay ninyo. Iwasan nyo raw po ang pagkukomento sa legalities ng kanyang kaso. Yan ang sinasabi ni Digong. Kabilin-bilinan niya yan sa anak niya na si Sara Duterte na hanggang ngayon ay nagbabakasyon pa rin sa The Hague at hindi na nagagampanan ng kanyang trabaho dito sa Pilipinas bilang vice presidente. Pero sabi niya nagmo-multitask daw siya. Nagmo-multitask daw. Nagbibigay na ng update sa kanya every morning, Philippine time. Tapos nagbibigay din daw siya ng update doon. Siya, sige, kuhain ninyo ang sarili ninyo dyan. Matagal-tagal na ang bakasyon ni Sara dyan. Ilang linggo na? 2 weeks? 3 weeks na, enjoy the vacation dyan sa The Hague. Bakit marami naman pera yung mga yan. Let us leave the matter to the lawyers and to the court which will decide on the case. Naku po, yan ang sabi ni Digong. Let us leave the matter to the lawyers and to the court. Hayaan natin yung usapin na yan, yung legalities ng kanyang kaso, kung illegal man yan o tama o mali ang pag-aresto sa kanya, ipaubayan nyo na yan sa kanilang mga abogado. Ipaubayan nyo na yan sa korte na siyang magdidesisyon dito sa kaso. Sa madaling sabi, Roque, hindi ka naman parte ng lawyers ni Digong, huwag ka nang umepal. Hayaan mo na sila. Diba? At ang magdidesisyon dyan ng korte, huwag na kayo mangialam dyan. Dahil baka pinapahamak nyo lang ang tatay Digong ninyo. Diba? Let us leave the matters to the lawyers and to the court which will decide the case. Yan po ang sinasabi ni Sara Duterte. Yan daw po ang bilin sa kanya ng kanyang totoong tatay. Kasi yung iba nakikitatay lang. Si Sara Duterte yan, totoong tatay niya yan. Filipinos who are pro-Duterte, including several senators, have been vocal in criticizing the alleged illegality of Duterte's arrest and detention. Grabe naman tong balita na to ni One News. Pati daw yung mga senador. Sino yung mga senador na tinutukoy niya dyan? Number 1, Bato de la Rosa. Number 2, Robin Padilla. Number 3, Bongo. Hindi kayo pinangalanan sa balitang yan, pero sa pagmamonitor natin everyday, kayo pinaparinggan dito. Kahit daw mga senador, nagbibigay ng mga komento. Para sa inyo po yung mensahe ng tatay Digong ninyo. Hayaan nyo na yan sa mga abogado. Huwag na kayo mag-comment dyan. Robin Padilla, hindi ka naman abogado rin. Diba? The more na dapat manahimik ka dyan. Bato, isa ka pa. Isa ka ring suspect. Eventually, issue ka na din ng warrant of arrest. Huwag na kayo mag-comment dyan. Sabi ni Digong, sabi ng tatay nyo yan. Irespeto ninyo yung kahilingan ng tatay ninyo na hayaan niya sa mga abogado at hayaan ng korte na mag-decision dyan. Recently, a swarm of fake news. Ito yung matindi talaga A swarm of fake news and deep fakes on social media attempted to assail the credibility of ICC prosecutors and judges. Ito na yun Binira nila ng binira. Yung mga judges, yung LinkedIn account kung sino may LinkedIn account sa inyo, parang Job Street account yan ka-coffee, yung LinkedIn account ng isa sa mga judges, pinutakti ng mga DDS kung ano mga komento ang pinagagagawa nila. Ginawa ng peking video, yung mga deep fakes na yan. Pinalabas nila na kasama ni First Lady, yung isa sa mga judges, para i-establish nila na hindi magiging patas, na hindi magiging fair itong investigasyon ng ICC dahil nag-intervene si First Lady Lisa. Wow! Fake lahat yan ka-coffee. Sinong matutuwa sa ginagawa ninyo? Alam mo, nagpapahamak kay Digong, at isa rin naman sa nagpahamak kay Digong ngayon, kung bakit nabilanggo yan si Digong, mga DDS, kayo din. Kasi nananahimik na yung matanda. Alam nyo kung anong ginawa nyo? Mga PDP senatoriables, mga nag-aspire maging senador, attention, Vic Rodriguez, kinaray-karay nyo yung matanda. Nananahimik sa Davao. Anong ginawa ninyo? Pa-presscon dito. Siyempre, sa tabi ng dila ni Digong, pag nag-presscon yan, kung ano-anong sasabihin yan, hindi na nakukontrol yung dila niya Una yan pa-presscon kayo ng pa-presscon. Kasi, kung kayo lang, yung mga senatoriables lang ng PDP, kung kayo lang, hindi kayo pupuntahan ng media. Hindi rin kayo pupuntahan ng mga supporters at lalong hindi kayo iboboto. So, kailangan ninyo ng bulaklak. Kailangan ninyo ng pang-attract ng tao. At ang napili ninyo si Digong. At wala nang iba. Si Digong lang talaga. So, yung matanda, nananahimik, hinukay ninyo, binuhay ninyo. O kinaray-karay ninyo, dinala ninyo sa kung saan-saan, nagpa-presscon kayo. Yan, sa SMNI o kung saan man yan. Di ba? Pre-presscon ninyo, ibig sabihin, enabler kayo ng pagkaka-aresto kay Digong. Sa tabi ng dila, bla 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 bla, Marcos Bangag.
O, sasabihin yan. One yan ha. Two, nag-ikot kayo, may isog rally. Hirap na si Digong tumayo. May mga videos tayo niyan, may mga content tayo dyan. Everyday ako nakamonitor, ka-coffee. Walang lusot yan, everyday. Basta political events, nakamonitor tayo dyan kay Presidente, kay Digong, lahat yan. Hirap nang tumayo si Digong, inaalalayan na lang ng kanyang security. Anong ginawa niyo dyan sa Maisog Rally? Kinaray-karay niyo yung matanda. Pinagsalitaan niyo naman, binigyan niyo ng mic. Again, for the reason, one, kailangan niyo siya dahil siya ang bulaklak ninyo, siya ang pang-attract ninyo. Diba? Nagsalita na naman, bla 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 bla. Sa tabil nga ng dila, hindi matitigil. Ginalit ang gobyerno na to. Kung nanahimik lang yan, kung hindi nyo lang enabled si Digong, hindi magkakaganyan yan, hindi mapapabilis ang pagkakaresto sa kanya ng ICC. Anong ginawa ng gobyerno? Ito, real talk tayo. Anong ginawa ng gobyerno? May mga miyembro ng gabinete si PBBM, nagbigay ng hint lang ha, hint. Ang sinabi, di ko na pangalanan kung sino yan. Ang sabi ng opisyal na ito ni PBBM, hindi kami magko-cooperate sa ICC. Pero, kapag idaan nila sa Interpol yung warrant of arrest, mayroon tayong obligation sa Interpol. Hint yun, hint. Nabasa ng ICC yun. Ano ginawa ng ICC? O sige, let's push that track. O push natin yan. Ganyan gawin natin. Lo and behold, February, nag-request ng warrant of arrest. March, inilabas. Nasaan si Digong ngayon? Nasa The Hague, nakabilanggo. Kaninong kasalanan? Partly, kasalanan ng mga DDS yan. Primarily, kasalanan ni Digong yan. Dahil siya ang nag-implement ng tukhang na yan. Partly, kung dapat yung sisihin, grupo nila Trillanes, dahil yan ang nagsampa ng kaso. Pero ito yung pag-asa ng mga biktima, yung grupo ni Trillanes. Tuwang-tuwa yung mga pamilya ng biktima, dahil magkakaroon sila ng hustisya. Di ba? Kung tutusin, si PBBM, out sa equation. Ang administrasyon na to, out sa equation. Dahil una, si Digong ang primary may kasalanan dyan, sila nila Bato. Pangalawa, sila Trillanes, dahil sila nagkaso. Pangatlo, yung mga DDS, dahil kayo yung nagpabilis para maaresto si Digong. Nasaan ang gobyerno dyan? Malayo nga ang gobyerno dyan eh. Si PBBM, malayo dyan eh. Oh. Masakit, di ba? Masakit. Kasalanan ninyo yan, mga DDS. Parte kayo ng pagkakakulong ni Digong. Ngayon, syempre, parte ng kultura din natin. Once na tayo ay naagrabyado, pikit tayo, turo-turo tayo, nakaganon tayo, ng kung sino gusto natin ituro, turo natin si, PBBM. Iyan, turo natin. Kasi political persecution yan. Isa pa, sa may malaking kasalanan dito, si Sara Duterte. Si Sara Duterte, grabe yung pagmamahal sa kanya ni PBBM. Grabe yung suporta sa kanya. Wala siyang confidential funds. Hindi ito sumbatan ha, pero ito yung totoo, real talk ha. Wala siyang confidential funds, binigyan siya ni PBBM. Di ba? Alam niyo yan. Binigyan siya ni PBBM. Ang problema naman si Sara, winaldas yung pera. Hindi ginawa ng tama yung binigay sa kanyang pera. Kala niya siguro, ibigay ni PBBM kanya, yan, madam, hindi mo pera yan, kailangan mo i-liquidate yan. Winaldas sa confidential funds. Mga peking pangalan. Nung pinagpapaliwanag na, no comment. Kasi ayaw niya magpaliwanag. Dahil vice presidente siya eh. So, nung naagrabyado na siya, imbis na si Martin Romualdez ang abirahin niya, pati si PBBM, binira niya na ng binira. Na yan ang nagbigay sa iyo ng pera. Diba? Kung baga, nawalan ka ng utang na loob, ano pang ginawa? Nagpa-press con. O gugurgurin niya raw. Tama ba naman yan? Gurgurin mo. Pati yung asawa, gurgurin mo. Ungrateful, ingrata. O, tama ba yan? Oy, naku, i-assess ninyo yung sarili nyo. May pagkukulang kayo, may mali kayo kung bakit kayo nagkakaganyan. Again, hindi yung kahul kayo ng kahul kay PBBM, malaki rin po ang kasalanan ninyo. Parte kayo ng problema ninyo ngayon at solusyonan nyo yan. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.